malayo pa yung lalakarin natin ah. Ito, may daan dito. Bumalik tayo po sa. Pag ano na yun eh. Pag ano na. Ito na. Pwede tayo duman dito. Tama lang yung binabaan natin. Ang ating panauhing pangdangal na mula pa po sa Maynila kung bakit po tayo nagkaroon ng pagtitipon dito. So, ito po ay isang bago at para natin sa mga manggagawa na nasa ibang Asian countries and Middle East. Dito po sa Macau, karamihan dito mga visit visa. So yan po yung ating itatap, yan po yung nagre-reach out po ang ating panauhing pangdangal kung bakit kailangan po natin siyang bigyan ng importanteng atensyon sa ngayon para po malinawan na natin ang ating estado dito sa Macau. Attorney P.Y. Kauna. Sino pag... Baka naman gusto talin si Alden. Hindi. Agents ay pwede rin. Oo. Madala natin ang ating mga partners katulad ng PSA. Okay. Yung pong nasabi ng ating mahal na labor attaché, napaka-importante po niyan. Akala unong iba, bakit ba namin, tinatanong kami palagi, bakit ba natin pinupush yung OWA membership? Hindi nyo ba, ano yan, bakit pinupush? Bakit nangangampanya Hindi nyo ba natanong na sa sarili nyo? magkaroon ng OWA membership? Una po sa lahat, ang OWA ay 44 years na. Mas matanda pa po yan sa akin. Wag naman. At ang pamilya ay lalapit po sa amin at hindi po namin mabigay ang buong benepisyo. Nakakatulong po kami kahit paano, pero hindi namin mabigay ang buong benepisyo. Bakit po? Kasi po hindi nakapag-renew ng OWA membership. Ngayon po, imbes na pahirapan pa natin yung ating mga kababayan po sa pagre-renew ng OWA membership, dinadaan na po namin sa caravan at sa online. Pwede nyo pong ipagkalat ngayon sa ating mga kababayan na wala po dito at hindi makakapunta. Pwede po sila mag-renew ng OWA membership sa membership.owa.gov.ph membership.owa.gov.ph at ang bayad po nito ay sa GCash na. Ayos ah. Parang ayaw nyo nun, gusto nyo mahal. Pero syempre po, ang OWA protektado kayo. Pangalawa po, ang pangako po namin sa inyo, kahit anong mangyari sa inyo, iuwi po namin kayo. Pangatlo po, ito na po ang mga livelihood programs ng OWA training. 2 weeks ago, pumirma po tayo ng napaka-importante pong kasunduan sa natural partner na OWA, ang TESDA. Ano po ang kasama? Saan natin pinirmahan? Tumawid po sa Hong Kong po natin pinirmahan. Bakit ho? Hindi, alam ko, nagte-training kayo dito, ilang taon tayo nagbibigay ng training. Pero dahil sa agreement natin with TESDA, hindi na kailangan umuwi. Sa abroad pa lang, magkakaroon na ng assessment at ang pagkuha ng NC2 ng mga OFWs. Pangalawa,
Okay lang po yan. Pangalawa po, by the way, yung makikinig, may mga questions ako tapos may premyo Pangalawa po, alam niyo naman na ang OWA ay nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng OFW. 15,000 po na anak ng OFW ang pinag-aaral ng OWA. Dahil po nakamit natin last year ang pinakamataas na antas ng pondo ng OWA. Ngayon ay 22.4 billion na. Minarapat po ng OWA na ibalik ito sa miyembro. At dati po, pa-500 lang or 1,000 ang binubuksang scholarship slot sa isang taon. Ngayon po, ngayong taon, for the first time, 10,000 slots para sa mga anak ng OFW ang binuksan po ng OWA. Hindi lang po anak ng OFW ngayon ang pag-aaralin ng OWA. Last year po, 1 year ago, nung ako po'y naatasan, mula maging Undersecretary ng Department of Migrant Workers at ngayon Administrator ng OWA, pinangako ko po sa OFW, ang scholarship dapat para rin sa OFW. Under sa agreement natin with Chad and ETIAP, magkakaroon po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makaaral at makatapos ng kanilang kolehiyo. At hindi nila kailangan bumalik sa Pilipinas. Dito lang po, i-research po ang ETIAP program, saan papasok ang OWA sa scholarship para sa OFW, para po magka-diploma, college diploma ng ating mga OFW. Sa ngayon po, 500 na ho nag-apply. 150 plus na po na mga kababayan nating OFW ang nakapasa na sa kanilang mga eskwelahan. Marami po sa kanila ang kurso, engineering, accounting, secondary education, at marami pa pong iba, HRIM. Para magsimula ng negosyo. Tama? Sino gusto magsimula ng negosyo? Lahat kami. Sino may pangkapital? Wala. Baka naman po. Baka naman. Tulong-tulong po ang OWA, ang DTI, at ang SB Corp sa pagbigay po ng kapital at hindi pwedeng pera lamang. Napaka-importante ng training. Hindi ka pwedeng nagtatayo ng negosyo. Hindi mo naman alam kung paano paandarin. Kahit gaano kasimple pong negosyo. Ako po, bago pumasok sa gobyerno, abogado po ako at saka nagde-negosyo, mahirap po yan. No? So ang gusto po natin, mentorship, startup capital, at para po sa mga umaandar ng negosyo, numero unong kailangan ay sunod yung continuous na pasok ng kapital.